Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 3-day transport strike ng Manibela at Piston nagsimula na ngayong araw. Municipal Councilor Eranio Timbang nanumpa bilang acting mayor ng Bamban, Tarlac. Pilipinong gumagastos ng mas mababa sa 67 pesos sa 3 meals a day, kinukonsiderang food poor. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, nagsimula na ang 3 araw na nationwide transport strike ng iba't ibang transport groups ngayong araw. Ito ay bilang pagkondena sa pagsasawalang bahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panawagan ng Senado na suspindihin ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Sa Welcome Rotonda sa Quezon City, maaga pa lang ay nagtipon-tipon na ang jeepney drivers at operators, dala ang kani-kanilang mga tradisyonal na jeep. Magmamarcha pa dapat ang mga ito patungong Mendiola, ngunit bantay sarado ng mga tauhan ng Manila Police District ang boundary ng Maynila. Dahil dito naging pahirapan sa ilang mga commuter ang paghahanap ng masasakyan mula pa kaninang umaga. Naghanda naman ang ilang LGUs ng palibreng sakay sa mga stranded na commuter. Panawagan ni Manibela President Mar Valbuena sa Pangulo, pakinggan ang suspension order ng Senado at unawain ang kalagayan ng mga apektado. Bukod sa grupong Manibela, lumahok din sa tigil pasada ang libu-libong miyembro ng grupong Piston na tatagal hanggang Biyernes. Pansamantalang uupo bilang alkalde ng Bamban, Tarlac, si Municipal Councilor Eranio Timbang matapos ilabas ng Ombudsman ang dismissal order laban kay suspended Mayor Alice Guo. Nanumpa ngayong araw si Timbang sa harap ni Interior Secretary Benhur Abalos sa Camp Crame sa Quezon City. Si Timbang na miyembro ng Sangguniang Bayan ng Bamban ang tanging naabsuelto sa kaso ng Ombudsman dahil sa hindi nito pagpirma sa permit para mag-operate ang sinalakay na Pogo sa kanilang bayan. Bukod kay Guo, dawit din sa 3 buwang suspensyon ng Ombudsman, sina Vice Mayor Leonardo Anunciacion at 11 pang opisyal ng Bamban matapos mahatulan ng guilty sa conduct prejudicial to the best interest of the service. Nakatakda namang umupo bilang mayor si Timbang sa loob ng 3 buwan. Kinokonsiderang food poor ang mga Pilipinong gumagastos ng below 64 pesos para sa 3 meals a day. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Saad ni Balisacan, sa huling datos noong 2023, nasa 9,581 pesos ang monthly food threshold para sa pamilyang may 5 miyembro at lumalabas na 64 pesos per person. Ang halagang ito ay dapat sapat na para sa 3 daily meals. Mas mataas ito sa 55 pesos per person food poor threshold noong 2021 at inaasahang tataas sa 67 pesos sa 2025. Paliwanag ng NEDA chief, nakadepende sa inflation ang pagbabago ng threshold para kanilang mamonitor kung epektibo ba ang mga polisiya ng gobyerno sa kahirapan. Gayunpaman, aminado si Balisacan na kailangang muling pag-aralan ng food threshold. Aniya, kakailanganin din ng tulong ng Department of Health o DOH at ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI para ma-review ang laman ng food basket dahil sila ang magdidikta kung ano ang mga pagkain ang makapagbibigay ng sapat na nutritional at calorie requirement. Para sa Kidlat News Update, Renzo Linon, nag-uula. at inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.